partikular ang Logistic Command sa may likod ng Campo Crame. At sa pambobomba po na ginawa sa Campo Aguinaldo, ang unang naging pinsala po dito ay ang pagkakasunog ng bahay ni General Renato De Villa. At napag-alaman natin na ang pamilya ni General De Villa ay nailikas bago naganap ang naturang pambobomba ng mga Tora-Tora fighter planes. At wala pong iniulat na namatay sa naturang pambobomba maliban sa totally po ay nasunog ang tahanan na kung saan ay nagiging kwarto na rin ni General Renato De Villa. At nagkaroon po ng final preparations matapos ang mga pambobomba na isinagawa ng mga Tora-Tora fighter planes at ang pagsugod din ng mga bombero upang sa ganon ay mapigilan ang pagkalat ng sunog sa loob ng Campo Aguinaldo nang ito ay bombahin ng mga eroplano. Nagkaroon po ng final preparations para muling bawiin ang Logistic Command na sinasabing sinakop ng mga rebeldeng sundalo. At dito po ay marami din ang nasugatan sa naging o sa naturang labanan na ito. At ang mga naging saksi ay ang ating mga reporters ng ABS-CBN News na nagsikap po na makakuha ng mga footages upang maipakita po namin sa inyo sa mga sandaling ito. Ito po'y kuha ng team ng ABS-CBN News and Public Affairs Team. At nagkaroon po ng galaw ng mga tropa o troop movements at dumating na rin ang mga helicopter na hinihintay ng ating mga otoridad at ang reinforcement ng naturang o ng ating mga sundalo ng pamahalaan. At nung una ay dahilan sa hawak-hawak din po ng mga sundalong rebelde ang persang himpapawid. Ito ang naging kadahilanan na nangangamba po ang mga ground forces ng ating pamahalaan na sila ay magkakaroon ng kahirapan para matapos kaagad ang naturang pagtatangka na ibagsak ang ating pamahalaan. So dito po sa Campo Aguinaldo at Campo Crame, maging hanggang sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa rin po ng mga paghahanda. At kaninang makausap namin si Secretary Fidel Ramos ng Department of National Defense ay kanyang sinabi na hindi pa po tapos ang mga labanan at hindi pa rin tapos ang problema na kung saan ay nananatiling nagaganap sa paligid ng Metro Manila. At habang kayo po ay nanonood sa special na pagtatangal na ito ng Magandang Gabi Bayan, ay bibigay namin sa inyo ang pinaka-latest development. Si General Biason po ng National Capital Regional Defense Command o NCRDC na isa ring opisyal ng Philippine Marines ang siyang nagsasagawa po ng command sa mga tropa ng ating pamahalaan na pawang mga kagawad din ng Marines na kung saan ay sinasagupa din sa karamihan po ng mga kagawad ng Philippine Marines na kung saan ay nagtangkang ibagsak ang ating pamahalaan. Ang tropa po ng ating pamahalaan ay meron kaagad naging casualty sa panig ng ating pamahalaan at ang ilan din sa mga naging casualty ay ito pong mga civilians na kung saan ang ilan ay nag-oosyoso lamang o nanonood sa mga pangyari habang naglalaban po ang mga rebeldeng sundalo at ang pwersa ng ating pamahalaan. Ito pong mga video na inyong nakikita ay pinagsikapan ng ABS-CBN News Team na maihatid namin sa inyo upang sa ganon ay malaman nyo ang mga tunay na pangyayari sa pagtatangkang ibagsak naman ang pamahalaan ng Pangulong Corazon Aquino. Ito po ang mga paghahanda na isinasagawa ng ilang tropa ng ating pamahalaan sa paminsan-minsan ay mga putukan o palitan ng putok sa pagitan po ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebeldeng sundalo. At meron pa ho tayong mga updates at ilang pa sa mga pangyaring naganap. Mula po kahapon hanggang kaninang umaga at hanggang sa mga sandaling ito sa espesyal na pagtatanghal ng ating palatuntunang Magandang Gabi Bayan, kami magbabalik makalipas ang ilang patalastas.
Sergeant Rogelio Cabuga, Staff Sergeant Benito Pres, Sergeant Bonifacio Lomot, Sergeant Edito Nova, Sergeant Rolando Casipit, C2C Bonifacio Flor, Technical Sergeant Rogelio Rieliana, at ang civilian po ay si Romeo Hesta. Iyan po ang mga pangalan ng 8 sundalo ng Capcom at isang civilian. Ang insidente po ay naganap kaninang mga pasado alas 2 ng hapon at hindi makumpirma po kung ito'y kagagawan talaga ng mga NPA na sa unang labas ng mga balita ay sinasabing ito ay kagagawan daw ng isang pangkat ng mga NPA. Subalit sa naging panayan po ng DCMM Radio Patrol kay Captain Pinacate ng Capcom ay hindi po niya pinatunayan at hindi niya kinumpirma kung ito nga ay mga kagawad ng NPA. Pero kumpirmado po na 8 sundalo at isang civilian ang namatay. Meron din po ditong isang malinaw na pahayag ang Management Association of the Philippines bilang tagapagsalita ng mga negosyante sa ating bansa. Sa pamagitan po ng Pangulo nito na si Ramon de Rosario Jr. ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa pamahalaang konstitusyonal ng Pangulong Corazon Aquino at sa establishmentong militar sa ilalim naman ni Defense Secretary Fidel Ramos, General Renato de Villa at General Rodolfo Biazon ng NCRDC. Yan po'y mula sa Management Association of the Philippines bilang tagapagsalita ng mga negosyante sa ating bansa. At hindi rin kaila sa inyo na dito sa naganap na kaguluhan ito sa pagitan po ng mga rebeldeng sundalo at ang sundalo ng ating pamahalaan ay meron din po mga namatay na sa panig ng mga sundalo. Halo-halo na po ang mga sundalong namatay dito at mga nasugatan sa panig ng mga reformist na mga rebelde at sa panig din po ng mga sundalo ng ating pamahalaan at ang mga civilian na kung saan ay nadadamay sa mga crossfire sa pagitan po ng dalawang pangkat. Ang pangyayaring ito ay naganap isang araw matapos po na ipagpasya ng ating pamahalaan na itaas ang presyo ng langis. At pagkatapos nito ay lumabas na nga ang balita na dapat noon maraming kapintasan ng ating kasalukuyang pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kaibigan. Yan po ang ating parangal kay Ginoong Freddy Aguilar. Parting words, meron ko pa ba sasabihin bago tayo magtapos? Muli po, maraming salamat Sir Star Riders. Mabuhay po kayo. Sana dumami pa po ang mga katulad ninyo. Salamat po. Masigabong palakpakan naman kay Cap Freddy. Mga kaibigan, sa Miyerkules pong na balita sa paligid-ligid ng show business. At sa ngalan po ni Ginoong Freddy Aguilar, maraming salamat sa inyong panonood. Naasahan namin kahit paano ay nabibigyan namin kayo ng kasiyahan, hindi lamang sa pagtataguyod ng mga talino ng mga batang ito, kundi sa pagtataguyod na rin ng original Filipino music. Thank you very much for watching. Maraming po salamat. Roller King centimos o 70 centavos na kasalukuyang minimum fare ay halos ay piso na rin sapagkat karamihan daw sa mga jeepney drivers ay hindi na nagbibigay ng kanilang mga sukli kapag sila ay nagbibigay ng piso. Kaya ayon nga sa ating mga kababayan ay parang finormalize na lang ang naturang piso na pasahe ng ating mga kababayan. Ito po ay mas mababa kesa sa aktwal na hinihingi ng mga asosasyon ng Jeepney Drivers Association sa paligid po ng Metro Manila. Subalit ayon sa pahayag ng LTFRB, ito na ang pinakamagandang maibibigay nilang pagtataas sa pasahe na sisimulan sa darating na Lunes.
So yan pong mga pagkakasunod-sunod na yan ng mga pangyayari ay sinundan nito ngang pagtatangka na pabagsakin po ang ating pamahalaan. Marahil ay may tatanong po ng ating mga kababayan kung bakit lumalabas na para daw hindi nakahanda ang ating pamahalaan o ang Armed Forces of the Philippines sa naganap na kuna ito. Sa naging paliwanag po dito ay nalalaman nila na may mga tropa na nga o may movement ng mga sundalo, subalit ang hindi matiyak ay kung anong uri ng mga sundalo, kung ito'y para sa pamahalaan o mga rebel. 57 in the third, and Buckwood Tanggap ng kung anumang Come on his own since painting this stylized exercise 4 years before that. At that time, the most influential painter. At 7, it is indeed a December to remember on the People's Network. Batman is brought to you by Milo, the Olympic. Pinakita namin sa inyo ay konfirmasyon ng tangkang pangagaw sa ating pamahalaan, subalit yun po ay nagpatuloy hanggang sa naging maluba. At bibigyan pa namin kayo ng mga latest development na nagaganap po sa paligid ng Metro Manila at kanina nga maging ang Makati area, ang mga 5-star hotels at ang sinasabing maging ang mga 5-star condominium at mga townhouses ay sinasabing pinasok na raw ng mga rebelde. At yan po'y mga kumpirmadong report na nakukuha ng news team ng ABS-CBN News and Public Affairs, samantalang patuloy po na nagaganap ang ilan-ilang mga kaguluhan at putukan sa ilang panig po ng Metro Manila, partikular ang Makati at ang area ng Campo Aguinaldo at ng Campo Crame. Magbabalik ang magandang gabi bayan makalipas muli ang ilang patalastas. even their record is 6-6. Danny Manning playing in his bayan sa naganap pong pagtatangka at kasalukuyan pa rin nagaganap na pagtatangka sa ating pamahalaan. Hindi kaila sa inyo na dahilan sa nagkaroon po ng problema ang ating Armed Forces of the Philippines tungkol sa naging matagumpay na pagkuha kaagad ng mga rebelde sa Villamor Air Base, na pilayan po ang air power ng Armed Forces of the Philippines. At dahilan nga sa ganitong bagay ay meron po mga Tora-Tora planes at maging mga helicopter gunships na nagamit ang mga rebelding sundalo. At yan ang naging kadahilanan na naparami po ang mga casualties sa mga sundalo at lalong-lalo na rin sa mga civilians. At ito ay hinihinala po at pinangangambahan na yung mga na-hospital ng Malumba ay maaari ding mamiligro ang kanilang mga buhay. At dahilan po dyan, noong Biyernes o kahapon, ay hiniling ng Pangulong Corazon Aquino sa pamahalaang Amerikano para makahingi ng tulong upang sa ganon ay ma-neutralize ang air power ng mga rebeldeng sundalo. At itong paghingi ng tulong ng Pangulong Corazon Aquino ay dahilan sa di umano'y rekomendasyon ni Secretary Fidel Ramos ng Department of National Defense at ni General Renato De Villa ng Armed Forces of the Philippines. Itong paghingi ng tulong ng Pangulong Corazon Aquino kay Pangulong George Bush ay pinaulakan ni Pangulong George Bush at kinumpirma din ng Pangulong George Bush at ni Vice President John Quayle ang pakikipag-usap nila sa Pangulong Corazon Aquino. Si Pangulong Bush habang nasa Malta para umattend ng isang summit meeting kay Russian President Mikhail Gorbachev ay pinahintulutan po na magamit ang Air Force ng US Air Force, at ito raw ang sinasabing naging dahilan na tumaas ang moral ng ating Armed Forces of the Philippines. Subalit pinabulaanan po ng mga otoridad ng Armed Forces of the Philippines na ang mga fighter jets ng US Air Force ang nagpabagsak sa mga Tora-Tora fighter planes at sa mga helicopter gunships na mga rebelde. Ayon po sa mga otoridad ng Armed Forces ay ang Philippine Air Force ang nagpabagsak na sa naturang mga eroplano ng
o Tora-Tora fighter planes at ang helicopter gunships. At yan po ang naging simula na ang mga fighter jets ng US Air Force ay palagi nating nakikita sa mga sa himpapawid sa paligid po ng Metro Manila. At ang isa sa binabantayan din ng US Air Force, lalong-lalo na po nung mga Webes ng hapon hanggang Biyernes ng umaga, ay sa Biyernes ng umaga hanggang sa dumating ang season, which is the time of year. Call this picture a long speech. Audubon's elephantine prince could have... Hey, cut it out! Sa may Rojas Boulevard. At kanina, ang Pangulong Corazon Aquino ay humarap sa ilang mga mamamahayag kasama ang ilang mga opisyal sa Malacanang. At dito po ay binanggit niya ang pinapurihan niyang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na naging katulong po para sa ganitong mga sitwasyon. At ang mga opisyal na kanyang binigyan ng papuri ay sa pangunguna ni Brigadier General Rodolfo Biazon, si Major General Danilo Atienza na namatay sa may Sangli Point nang ito ay makipaglaban po sa mga rebelde. Ito ang Squadron Commander ng 5th Fighter Wing, si Major General Ramon Montaño ng PCINP, Brigadier General Javier Carbonell, ang Commanding General ng 2nd Infantry Division, si Brigadier General Telmo Conanan, 201st Infantry Brigade, Brigadier General Orlando Antonio, Commanding Officer ng NOLCOM, Brigadier General Guillermo Flores, ang Commanding Officer ng SOUTHCOM, Colonel Voltaire Gasmin, ang Commander ng Philippine Security Guard, at si Commodore Virgilio Marcelo, ang Commanding General Headquarters Service Command, Brigadier General Evaristo Carino, ang Regional Commander ng RECOM 4, si Brigadier General Loven Abadia, ang Commanding General 205th Helicopter Wing, at Colonel Edgardo Batenga, ang Commanding Officer 701st Infantry Brigade. Si Colonel Manuel Mariano, ang Acting Commanding Officer Logistics Command, Colonel Clemente Mariano, Commander ng 203rd Infantry Brigade, Brigadier General Pedro Huachon, ang Commanding General AFP Training Command, Brigadier General Alexander Aguirre, Commanding Officer ng CAPCOM, Brigadier General Cesar Nazareno, ang Regional Commander RECOM 3, Brigadier General Galileo Quintanar, ang Chief ng AFP Intelligence Service, at General Jose de Leon, ang Commanding Officer ng Philippine Air Force, at si Major General Manuel Cacanando ng Philippine Army, Rear Admiral Carlito Conanan, Flag Officer ng Philippine Navy, at Brigadier General Oca Florendo, ang Commanding General ng CRS, at Rear Admiral Emerson Tangan, AFP Vice Chief of Staff, at Lieutenant Colonel Nicetas Katigbak, ang Provincial Commander ng Cavite. Ito po ang binigyan ng commendation ng Pangulong Corazon Aquino kanina sa Malacanang. May binigay ding talaan ang Pangulong Corazon Aquino nang siya'y humarap sa mga mamamahayag. Ito naman ay partial list ng mga kumpirmado pong opisyal ng mga rebelde o rebel officers. Sina Commodore Domingo Kalahati ng Philippine Navy. Ito yung unang sumakop sa Logistics Command. Subalit ayon po sa mga otoridad ng Armed Forces ay nawala ito at iniwan ang kanyang may 300 mga tauhan. Si General Jose Comendador ng Philippine Air Force, Colonel Alexander Noble ng Philippine Army, Captain Proceso Maligalig ng Philippine Navy, Lieutenant Colonel Ramelino Goho, Philippine Navy Marines, Major Abraham Porogana ng Philippine Army, Lieutenant Colonel Diosdado Tabamo, Philippine Army, General Edgardo Abenina, Philippine Constabulary, Captain Danilo Pizarro, Philippine Navy, Captain Fermin Quizon ng Philippine Navy, at ito pong si Captain Felix Turingan ng Philippine Navy, at Lieutenant Colonel Reynaldo Ochoa ng Philippine Army. At meron din pong nireport ang Pangulong Corazon Aquino na mga rebel officers na kung saan ay sumuko na rin sa pwersa ng ating pamahalaan
Ang sinasabi po ay sina Colonel Luisito Sanchez ng Philippine Army, Lieutenant Colonel Rafael Galvez, Philippine Army 1st Scout Ranger Regiment, at si Lieutenant Colonel Franklin Browner ng Philippine Army. Yan po ang mga pangalan ng mga o partial list ng mga rebel officers na nakumpirma ng mga otoridad at mga sumuko ding mga opisyal ng mga rebeldeng sundalo. Meron pa ho tayong ipakikita sa inyong ilang mga naganap sa paligid ng Metro Manila. Yan po'y makalipas pa ang ilang patalastas. Sa may Ramon Magsaysay Boulevard Bridge, ang magkabilang panig po ng naturang tulay ay nababantayan ng mga rebeldeng sundalo at ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. At yan pong pinakikita namin sa inyo ay mga nasugatan na kung saan ay dinala sa iba't ibang mga hospital. Kanina po ay may dinala din sa Quirino Labor Hospital ang ilan sa mga sundalo doon matapos po na mabigyan ng pangunang lunas sa kanilang mga sugat, ay dinala naman po sa Viluna Memorial Hospital. Dito po sa Viluna Medical Center ay naroon ngayon ang mga sundalo, at ayon po sa mga report ay halo-halo na dito ang mga sundalo na nagrebelde at ang sundalo naman ng ating pamahalaan na hindi sumama sa naturang pagtatangkang coup. Ito na po yung isinusugod sa ospital ng East Avenue Medical Center dito sa may East Avenue, Quezon City. Kung natatandaan po ninyo, nang unang maganap ang pambobomba ng mga Tora-Tora fighter planes at ito mga helicopter gunships, ay nagkaroon kagad po ng mga casualty. At ang unang naging biktima nga dito ay isang sundalo at ilang bilang po ng mga civilians na napasama sa naturang pambobomba nang patuloy po silang nag-oosyoso sa labanan sa pagitan ng mga rebeldeng sundalo at mga sundalo ng ating pamahalaan dito sa may pagitan ng EDSA at ng Quezon Avenue. Ito po ay naganap kahapon at ang karamihan dyan ay tinakbo sa East Avenue Medical Center sa may East Avenue, Quezon City. At dito po ang naganap ang unang mga casualty. Ilang kaagad ang namatay ho dyan. Sa report kahapon hanggang nung hapon ay may 19 na naging casualty. Isa po sa mga sundalong namatay ito na tinamaan ng labanan sa pagitan ng mga rebeldeng sundalo at ng ating Armed Forces of the Philippines. Ito po yung mga karaniwang tangke, yung APC na tinatawag. Kung mga narinig po yung APC, yan po ang mga tinatawag na APC na ginagamit ng dalawang pangkat. Ang naturang mga tangke na ito na karaniwan po ay ginagamit lamang ng ating mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban sa Mindanao at maging sa pakikipaglaban po sa mga NPA, ay nakita na naman ang ating mga kababayan sa paligid ng Metro Manila. At sa pagkakataong ito ay sundalong Pilipino, kapwa sa sundalong Pilipino ang nakikita po nating naglalaban. Ito naman yung isa sa kagawad ng DCRH News Team na nasugatan din nung magkaroon po ng pagpapaulan ng punlo ang isang fighter jet na kung saan ay inamin ng mga otoridad na ito po ay mula sa Philippine Air Force. Subalit nang itanong natin kanina kay General Torrendo kung bakit may nasugatan din sa panig ng mga sundalo ng ating pamahalaan sa ginawang pagpapaulan ng rockets at mga bala, ipinaliwanag po niya na masyadong madikit ang dalawang pangkat kaya hindi na napipili kung sino ang tatamaan ng mga rockets na ito at mga bala mula sa fighter jet na ito. At sinasabi na ito mga fighter jets na ito daw, ang fighter jets na ito ay galing sa US Air Force. Ito po'y pinabulaanan na ng tagapagsalita ng US Embassy at maging ng mga otoridad ng Armed Forces of the Philippines. Si General Florendo po na nakausap kanina ng ABS-CBN News ay nagpabulaan na ito ay galing sa
sa US Air Force. Ito po ay galing na sa Philippine Air Force, kaya nga lamang po ipinaliwanag niya na nang ito ay maghulog po ng mga rockets at nagpaula ng punlo ay dahilan sa masyadong malapit ang pagitan ng mga sundalong rebelde at sundalo ng ating pamahalaan ay hindi po naiwasan na mapadamay din ang ilan sa mga friendly forces ng ating pamahalaan. Ito na po yung mga magigiting din na kagawad ng Philippine National Red Cross na kung saan ay sumusugod din sa mga labanan, sa pagitan po ng mga labanan upang sa ganon ay makuha mga sugatan. Karaniwan po ay mga sugatan na lamang ang kinukuha nila upang sa ganon ay maitakbo sa pinakamalapit na ospital. At ang pinakamalapit na ospital na tinakbuhan po ng mga naturang nasugatan ay ang Quirino Labor Hospital. At pagkatapos noon ay tinakbo na po ang ilan dito sa Viluna Medical Center. Ito po yung sa may likod na ng Campo Aguinaldo. Malapit sa may logistics command na kung saan ay pinipilit na bawiin ng mga rebeldeng sundalo. Subalit patuloy po na ipinagtatanggol ng mga persa sa ilalim ni General Piazon. Kung mapapansin po ninyo na kaya marami din sa mga civilians ang namatay at nasugatan o kay nasaktan sa naturang insidente ay dahilan sa mga civilians po o ang ating mga kababayan na nag-oosyoso ay hindi inaalintana na sila ay tamaan ng bala. At hindi po basta bala, hindi maliliit na kalibre ng baril ang ginagamit po ng magkabilang pangkat. At yan po ang naging kadahilanan na marami sa ating mga kababayan ang nasugatan din o kaya ay namatay dahilan sa naturang pag-oosyoso nila sa naturang mga labanan. Meron pa tayo mga update sa ating sa nagaganap sa paligid ng Metro Manila. Yan po'y isa sa inyo makalipas po. In connection with a plot that was, or a coup plot that was supposed to have occurred last night. This group is headed by a certain Captain Jaime Junio of the Philippine Army and a certain Sergeant Edgardo Acevedo, also of the Philippine Army. This is a Scout Ranger detachment that is guarding. The first massive attack by rebel forces was launched on Villamor Air Base, which houses the 205th Helicopter Wing of the Philippine Air Force. 2 companies of rebel Marines, or approximately 200 troops supported by 3 V-150 armored personnel carriers, entered the air base from the Army camp of Fort Bonifacio. There were no casualties in the attack as Air Force guards put up minimal resistance. Cesc Dillon has more. Honasan had indeed learned from the mistakes of the August 28 coup attempt. This time, one of their first targets was the Villamor Air Base, a crucial source of air power. At about 11:30 p.m., rebel Marines, backed by 3 V-150 armored personnel carriers, crossed the road from Fort Bonifacio to enter the Villamor Air Base. Shortly after 3 a.m., rebel troops set the barracks of the 205th Helicopter Wing on fire. After occupying the camp, an APC moved out to secure the South Expressway overpass. Marines armed to the teeth claimed they were awaiting troops from the SOLCOM. The rebels announced that Marine Commandant Brigadier General Eduardo Cabanlig and General Artemio Tadyar were on their side. This claim, however, was to be disproven by later events. The day's worst victims were civilians. Eddie Telan, a 22-year-old reporter for DWOO for 1 year now, was hit by shrapnel from a Tora Tora rocket along EDSA near the Channel 4 and 2 compound. He's confined at the Chinese General Hospital and is only being kept alive by a respirator. Meantime, 3 civilians who were walking along Ortigas Avenue at 3 in the afternoon sustained gunshot wounds. They are confined at the Rizal Provincial Hospital.
One of them, Oscar Manzano, whose skull was fractured, is in critical condition at the hospital's ICU section. While cause-oriented groups refrain from flocking to military camps, unlike during the February Revolution, they still made their denunciation of the power grab known. Kilos, or Kilusan Laban sa Coup d'Etat, was hurriedly formed yesterday. Churches were open for night-long vigils. Struggle among the soldiers, a carnival air among the onlookers. 6:50 a.m., 2 T-28 Tora Tora fighter planes appeared in the sky above the area. 10 minutes later, one made a bomb run down EDSA, targeting 3 6x6 government trucks along the middle island. This run claimed the lives of 2 soldiers and the driver of this Mitsubishi Pajero, which happened to be passing by. Twice more in the next 10 minutes, the rebel planes swooped low to drop their deadly payloads, as intermittent firing continued among the ground forces. The lull that followed afforded us a view of some of the damage. The day's only other major development in the area occurred when a rebel Sikorsky helicopter dropped bombs on government troops at Timog corner Quezon Boulevard, killing an unconfirmed 7 people, including media men. This scout ranger gave us an idea of how many rebels were inside the television compound. 2,000, Almost 2,000. These are from which commands? Rangers, and the training command of the FP. Shortly afterwards, we received reports of the RAM troops inside the compound were led by Lieutenant Colonel Red Kapunan. The rest of that day and night saw strategic troop movements by the rebels, coupled with unconfirmed reports that they had been negotiating a surrender to government forces. With cameraman Doming Lozada, Martin Gonzalez, ABS-CBN News. Hours after the Villamor incident, President Aquino summoned her cabinet to Malacanang to assess the situation and monitor developments. She was assured by defense and military officials led by Defense Secretary Fidel Ramos and AFP Chief of Staff Renato De Villa that the majority of the military remained loyal to the Constitution. The White House issued a terse statement warning the rebels that U.S. aid would be withdrawn if the Aquino government is toppled by force. At the same time, U.S. President George Bush reiterated his support for the Aquino government. Napakaganda ho talaga. It looked like a huge, napakahabang aisle sa altar sa simbahan. It really looks so beautiful, lalo na ang background niya ay kadiliman. And kung di ako nagkakamali, ang lahat po ay pinapakiusapang magdasal as they light the candle for peace at nang matigilan na po ang anumang kaguluhan dito po sa ating bansa. Hindi lang po dyan sa... Sangli unleashed a rocket attack on Malacanang Palace, damaging Kalayaan Hall, which houses the government's press office. 4 civilian employees were injured, and the car of Justice Secretary Cedfrey Ordonez was damaged. Presidential security guards frantically tried to quell the air attack to no avail, as the planes left unscathed. After the offensive on the palace, the planes proceeded to fly over the broadcast facilities of Channels 2 and 4. The plane spotted a convoy of government troops and opened fire, killing 3 persons. Camp Aguinaldo and Crame were not free from air attacks by rebel forces yesterday, but government forces were able to overcome the air threat staged by the rebels. Chari Villa again was there, and here's our story. 3 Tora Tora vintage fighter planes flown by rebel pilots threatened government troops led by National Capital Defense Chief Brigadier General Rodolfo Biazon at Camp Aguinaldo early morning yesterday. With 500 or more men, Biazon dispatched the soldiers loyal to the government to secure vital installations within Camp Aguinaldo. As NCRDC men trooped to their posts, rebel forces were found occupying a vital nerve center of the armed forces, the Logistics Command. Biazon then sent 3 armored personnel carriers backed by a battalion led by Colonel Edgardo Batenga to assault rebel forces occupying the Logistics Command. It was a surprise to Biazon, however, that AFP Chief of Logistics, Commodore Domingo Calahate himself, turned his back against the Aquino government and led 300 of his men in repelling government forces. While Biazon was busy placing assault teams at Logcom, the rebel Tora Toras dropped incendiary bombs at the PCINP headquarters in Camp Crame, causing the building to burst into flames.
Luckily, PCINP Chief Major General Ramon Montaño was at the ground floor and was able to run towards a nearby building. Several fire trucks immediately ran to Crame to control the fire. Meanwhile, back at Camp Aguinaldo, the rebel Tora-Toras continued to hover, causing the government forces of Biazon to fire to prevent the Tora-Toras to stage its air-to-ground attacks. But the government ground forces were helpless against the Tora-Toras at that time, enabling the rebel Tora-Toras to drop another bomb, hitting directly AFP Chief of Staff General Renato de Villa's quarters and his aides' barracks. Luckily, the family of de Villa vacated the quarters at the nick of time. Reports about the downing of the rebel Tora-Toras, which dropped the bombs at Crame and Aguinaldo, reached the government forces at Camp Aguinaldo, which boosted the morale of the government soldiers. The rebel Tora-Toras were gunned down by a government F-5 jet fighter piloted by Major Danilo Atienza, 250th Strike Wing Commander, who was also later reported to have died in this mission. 2 U.S. Phantom jets then conducted persuasion flights hovering over the rebel-controlled LOGCOM. The persuasion flights of the U.S. Phantom jet successfully convinced rebel leaders holding LOGCOM to flee, abandoning their men. The rebel leaders who escaped were Commodore Domingo Calahate, Captain Proceso Maligali, Lieutenant Claudio Lagasa, Major Nelson Albano, and Captain Manuel Izon. Thereafter, government troops regained control of the LOGCOM, and 300 rebel soldiers were later barracked. Government troops outside Camp Aguinaldo, meanwhile, regained control of Sangley Point and Villamor Air Base, which convinced Armed Forces Chief General Renato de Villa to declare that the coup has failed. This coup that Honasan and his group attempted again has failed. With Joe Jamse, Teo Jeronimo, and Ruel Pascual, Chari Villa, ABS-CBN News. With the virtual domination of hours later, Ambassador Nicholas Platt informed the President that United States President George Bush had authorized the use of U.S. Air Force planes. With the U.S. providing air cover for government troops, the military launched new offensives against the rebels. The government troops also recovered Sangley Air Station and destroyed the Tora-Tora planes and the helicopters used by the rebels in their earlier attacks on Malacanang and the military camps. There were numerous reports yesterday of troops coming in from the south and from the north, supposedly to reinforce government troops. One such report, although over such reports it was pretty difficult to determine whether the augmentation was for the government or for the rebel forces. And one such group threatening to overrun a government blockade set up by the Capital Regional Command under Colonel Badong was at the junction of the Coastal Road and the Mia Road. Jing Magsaysay has more. The standoff between the two groups started at around 1:30 yesterday afternoon, standing only 150 to 175 meters apart. The two sides exchanged emissaries for 1 hour, but no one gave in. Wala sila makukuha dito eh. Wala sila makukuha dito, Kapo. Nandito lang kami. Okay? Sabi mo, magkakasama kami. Magkakapatid kami sa serbisyo. Hindi kami dapat na magkaganito. Pero sila ang lumalapit dito. Okay? And at 3 yesterday afternoon, the first volley was fired from the rebels' side. 2 civilians who were part of the huge crowd of curious onlookers fell, the first victims of the encounter.
Colonel Bandong's men, who numbered less than 20, successfully repelled the rebel advance. Colonel Bandong himself was injured in the encounter. When the smoke cleared, 6 persons were injured and 2 died. One of the injured was a Red Cross volunteer, shot even as they were waving the Red Cross flag during rescue operations. Reinforcements from the Western Police District's field force then chased the rebel force through Parañaque. All throughout the coastal road encounter, American F-5 Phantom jet fighters flew overhead as a show of force. American Green Berets, meanwhile, landed behind the American embassy later yesterday afternoon. They immediately set up fortifications around the embassy, but one could easily see that they were armed for assault capabilities as well. Jig Magsaysay, ABS-CBN News. One of the most crucial encounters between government and rebel forces occurred in Magsaysay Boulevard, a critical passageway to Malacañang Palace. Gus Abelgas filed this report. The encounter along the Ramon Magsaysay Boulevard in Santa Mesa began 3:30 p.m. when troops from the Presidential Security Group advanced in 2 tanks and a column of soldiers on both sides of the street. While heavily armed government troops went atop the Santa Mesa overpass, the lurking rebel group, mostly in civilian clothes, blockaded the street with trucks and vans to stall the government offensive. Civilians continued to pour into the street, unmindful of the danger, but scrambled in fear at the burst of every gunfire. Fighting went on, reaching Stop and Shop Market and V-Mapa, and the rebels slowly withdrew. Finally, the Santa Mesa area was secure this morning when pockets of resistance gave in to the Capcom-augmented PSG soldiers. Abelgas, ABS-CBN News. We'll be back with our reports after these.